Saganang mamamayan. Diskusyon ng taong bayan. Serbisyo para sa publiko. Usapang pamayanan. Saganang mamamayan. Programa para sa mamamayang Pilipino. Lunes po ngayon, masayang Lunes sa inyong lahat, masayang Lunes ng hapon, Nelson. Masayang Lunes, Jen, at masayang Lunes sa lahat nating mga kababayan na nakanonood po sa atin ngayon, lalong-lalo na doon sa mga bansa na linggo pa lang ng madaling araw. Ayaw nga pala, no? Late sila. Yeah. Oo, late. Linggo pa lang. Oo. Anyway, welcome po sa Saganang Mamayan. Today is June 22, 2026. Na pagka daw binaligtad mo yan ngayon, Jen, Oo. ito daw po yung kung tawagin na palindrome. Ha? Binaligtad ang? Pag binaligtad mo yung petsa na 6/22/26, eh, ganun din. Pareho lang. Ayun, pares na lang din ang basa. Oo. Parang tapat. Tapat. Pagka binaligtad mo, tapat pa rin. Tapat pa rin. Oo. Pagka binaligtad mo pa, tapat na tapat. Oo. Ay, nako. Paano? May warrant arrest na ba? Warrant of arrest na ba? Meron na. Meron na? Meron na. Ayun na sinasabi ko. Oo. Kumpirmado na ito? Konfirmado na po. Saan ang impormasyon nating nakuha ito? Galing po ito sa ICC. ICC ba? ICC. Akala ko dito sa lokal na korte ng bansa. Wala. Hindi pala. Hindi Wala pala daw. sa bansa natin ito. Aling warrant of arrest ba ang tinutukoy mo dyan? Kahit anong warrant na wala naman. Sabi ni DILG Secretary John Vic Rimulya, Oo. kasi nagpahayag siya nung bandang linggo na, no? Meron ba tayo nun? Ang sabi ni John Vic, wala daw pong warrant of arrest dahil wala pa naman daw pong kasong naipapile. Ayun. Oo. So yun ang malinaw. Oo, at bukod sa DILG Secretary, pati ang PNP. Jen, ang sabi po ng PNP, sa pahina 6, Wala rin. wala din daw ho na warrant. Okay. Sabi mismo ni PNP Chief Nartates. Ha? Nartates. Nartates. Jose Melencio Nartates Jr. Ayan, no? Oo. The Philippine National Police remains a professional and apolitical organization. Yun sana. And all our actions are based on legal orders of competent courts on the rule of law and on the maintenance of peace and order. Kasama ba dun sa competent courts yung ICC? Dapat hindi. Local? Local yung competent courts eh. Hindi, minasampulan eh. Ayun ang problema. Ang hindi pa naman si nun eh. Bagay, sabi ni Nartate siguro, hindi naman ako si PNP. Hindi siya noon. Wala tayong magagawa niya. Yes. So, ang ibig sabihin niya dito, kung may warrant of arrest, wala tayong magagawa kundi ipatupad. Tama. Pero kung wala naman tayong, hindi naman pwede mag-arresto. Illegal arrest yun. Ayun kung gano'n, na sinasabi niya. Kapag ginawa niya illegal arrest, kapag nahuli niya, illegal detention. Yun. At puro illegal lahat yan. Pagka nagkataon. Yes. Kaya hindi nga pwedeng mang-aresto. So, ang tinutukoy natin, Nelson, ay wala pong warrant of arrest hanggang ngayon na inilalabas ang Sandigan Bayan laban po kay Senador Dante Marcoleta. Gusto mo mapakinggan ang tinig ni PNP Chief? Kasi baka sabihin mo ay... We're putting words in his mouth and words in the horse's mouth. Yes. Ayan, pakinggan po natin Sige mismo. nga. Si PNP Chief Jose. Alin, Wala, text lang daw ata yun. spokesperson, Alin. Spokesperson. Yung PNP spokesperson. Kanina General Allen. Pero kanina yung quote, Yung text, ayun, kay General Nartates mismo yun. pero yung salita, Isinatinig naman nung kanilang spokesperson. baka magkaiba. Sige, Tingnan pakinggan natin. no? Colonel? Sorry. As of now, the Philippine National Police has not received any official communication regarding said warrant. But just like any other warrants po, once we receive a warrant, just like any other warrants from a competent authority, we will execute and we will implement. Yun, si Ayun. Colonel Allen Reyco
Siya palang bagong tagapagsalita ngayon ng PNP. Ayun, oh. Na-promote na nga pala yung dati, no? Ayun, oh. So wala, kung ang pagbabatayan natin ay PNP. Wala sa PNP. Oh. DILG, wala din. Oho. Ewan ko ang NBI kung may hawak silang anumang warrant. Hindi, pero pinakamabuting ma-check talaga dyan galing sa Sandigan Bayan. Di ba kasi ang ombudsman, Nelson, hindi naman nagre-release ng arrest warrant ang ombudsman eh. Hindi pwede. Di ba? Oo. Ang ombudsman maghahain ng kaso sa Sandigan Bayan. At ang Sandigan Bayan, doon sa mga korte kung saan napunta, Division 1, 2, 3, ano ha. At sila ang magpapalabas ngayon ng warrant of arrest batay doon sa kasong sinampa laban sa kanila. Tama, Ayun. tama. So hanggang ngayon po ay sinasabi ng Sandigan Bayan na wala naman na inilalabas po na arrest warrant ang Sandigan Bayan na iniuutos po sa mga law enforcement agency na hulihin Oo. si Senador Rodante Marcoleta. Wala. Wala po. Ano yan? Sa limat sa hayag? Eh, Kasi baka kako sa hayag. Wala. Kasi sa lihim naman meron. Di kaya? ayun ang hindi nga natin alam. Kasi nga, may mga nauna ng... Kasi dyan kung may nauna ng mga insidente na Ganun. sinabi mo na wala, tapos meron. May mga president ba? Meron ang dami. Halos lahat nawala, pero pagka nandun na, bigla lilitaw, nasa cellphone. Di ba? Hindi, yun ata naman. Ano ata, ICC, ano ata yun eh. Kaya nga, di ba? hindi ka pwede magtiwala dahil sa hindi ka tiwa-tiwala yung statements Ganon. Mabuti sana kung minsan lang, pero kung paulit-ulit na ginawa, yun ang problema. Nawawalan na ng trust rating. Di ba? Bagsak ang tiwala. Ayun na nga, Oo. no? Pero well, ako naman sa part na Sandigan Bayan nga, Nelson, at maging ang ombudsman, ay as of now, wala pa rin daw na isasampang kaso. Kasi yun ang magiging batayan mo eh. Oo. Diba? Wala pa rin daw pong isinasampang kaso from ombudsman going to Sandigan Bayan. Oo nga, oo nga. Bagamat, sinabi noon ni Ombudsman Boying Rimulya na ginagawa nila yung kaso, binubuhatan nila yung kaso, indirect contempt at plunder laban po kay Senador Marcoleta. Diba? So, wala pa po tayong balita kung nabuo na po yung kaso ng ombudsman para isampa naman sa Sandigan Bayan. Yun. Yun. So, wala pa pong ganung atang sitwasyon. Maliban na lang, Oho. kung merong warrant of arrest na hindi natin alam, na ipinalabas ang ICC laban kay Senador Marcoleta. Sabihin naman, hindi naman siya kasama doon. Oo nga naman. Hindi nga natin alam Kasi nakakagawa nga sila ng kaso out of the blue, di ba? Ano kaya ang kinalaman ni Senador Marcoleta doon sa usapin ng ICC? Dagdag pa natin. Oh. Alam ba natin, hindi sa ICC. Baka sa International Court of Justice o kaya sa Court of Timbuktu, may warrant of arrest. Hindi ba? Kasi may arrest warrant ka sa... Ano yung salitang Timbuktu? Totoo ba meron niya? Kasi nanay ko dati, lola ko pala, matanda, nung bata ko, sisipain kita dyan pag hindi ka tumilapo sa Timbuktu. Kaya yung Timbuktu, hindi ka malimut-limutan salita yan. Totoo yata. Totoo yan. Totoo bang lugar? May lugar na Timbuktu? Totoong lugar yan. Yan Bundok ay talaga? city sa Mali. Mali. Timbuktu is an ancient city in northern Mali. Bigla at dali. Ganon. So, hindi sa Pilipinas yan. Hindi. Nasa north of the Niger River. Southern edge of the Sahara Desert. Paano kayo nalaman ng lolo ko yung dati, no? Desierto. Palagay ko may Google yung lolo mo. Kasi doon ko narinig yan eh. Timbuktu. Timbuktu, mga gano'n. Ikaw, bata ka ha. Saan ka ba nanggaling? Papakatagal mo. Sa Timbuktu ka ba nanggaling? Parang gano'n eh. Pakalayong lugar. Diba? Tapos desierto pa. Ayun. Yan ang sinasabi natin. Kasi hindi mo maiaalis sa isang Pilipino na ang gobyerno ay nang-aaresto sa bisa ng warrant of arrest na ipinalabas ng ibang mga ibang bansa ng dayuhang korte? Oo. Hindi ba? Oo nga, Kung sabihin sa'yo tapos naka-cellphone lang, anong laban mo? Ang kanila kasing proseso, pagka merong arrest warrant na nasa cellphone, hindi ka naman pwedeng question o magtanong sa local court para questionin mo yung
authenticity nung nasa tama cellphone, ka, di ba? tama, oo nga naman, So pagka, di ba, dinampot ka. Oo. Bakit mo ko dinadampot? Meron kang warrant of arrest. Saan? Wala naman akong kaso rito sa Pilipinas, ha? Hindi, meron ka sa Timbuktu. Yun, dadalhin ka namin Dadaling ka namin doon. Bakit? Wala naman tayong... Hindi, nakikipag-cooperate kami sa Interpol. Anong laban mo dyan pagka Totoo. isinakay ka na sa eroplano? Hindi Wala ba? na. Magkakawag ka man to. Hindi ko wala yun ang ka na. sinasabi natin. Pag nailabas ka ng bansa, wala na. Goodbye, Philippines ka na. Goodbye, Philippines. Oho. Tapos ikukulong ka na doon kung saan nila gusto. Di ba? Oho. Ayan ang sinasabi po namin. Pero well, anyway, again, hanggang sa ngayon po, isang malinaw na pahayag nga, Nelson, ay wala naman daw po. Naninindigan. Maging si Secretary John B. Cremulya ay nagpahayag din. Ang PNP chief, ayun. Yung ombudsman kaya? Kasi dapat siya makakakonfirm na... Ayun na nga, nagsampa ba siya ng kaso? Huwag po kayo magulumihanan kasi Oo. wala pa kaming naisasampa Oho. na kaso. Ang nagsalita, yung kapatid, DILG. Oo nga pala. Balay natin kung hindi naman sinasabi nung talagang opisina na may pinaila sila, di ba? O sige nga, siguro manawagan to. Nanonood naman lagi sa atin si Tanod Bayan, Boying Rimulye. Tsaka itong si Miko Clavano. Oo. Sir Miko, Ginong Miko, pakitext nyo nga sa amin. Meron na ba talagang naisampang kaso from Ombudsman going to Sandigan Bayan? Aha. Ayan, kasi kung meron yan, at least malalaan natin kung may naisampa ng kaso laban kay Senador Rodante Marcoleta. Oo. Yan. Tama. Para malinawan ng lahat. Yun. Di ba? At kung meron man, siyempre titingnan pa rin ng korte yan. May probable cause ba? Yes. At katanggap-tanggap. Pwede bang ibas? Sinampa sa ombudsman. Sinampa sa Sandigan Bayan. Sabi ng Sandigan Bayan, ano ba itong kaso nyo? Gawa-gawa. Ibasura nyo nga ito. Ayaw namin tanggapin yan. Pwede. Pwede bang gano'n yun? Pwede. Akala ko pwedeng tanggihan. So, pwedeng tumanggi ang Sandigan Bayan. Nung siguro, di ba, usually ang Sandigan Bayan, sa isang grupo, tatlong hukom, Oo. Tatlo. So, nakita ng tatlo, parang gawa-gawang kaso ito. Oo. Parang wala naman ako kaming makitang plunder dito, tsaka Yes. indirect bribery. Ombudsman, ayaw namin ito. Basura. Ibasura ito. Oo, di-dismiss right So, outright. pwede. Oo, pwede. Ngayon, sa kabilang banda, ganun pala. Plunder pala to. Tapos indirect bribery. O sige, arestuhin yan. So, pwedeng ganun din. Yes. Kasi ang sasabihin lang naman Sandigan Bayan dito ay ito, anong pera ba ito? Ay donasyon po yan for campaign funds. Campaign for, oo. Paano naging plunder yan? Lahat naman talaga tumatanggap ng donasyon. Oo nga. Halimbawa, gano'n, ha? Oo. Pwede nilang i-dismiss. Aha. Kasi sasabihin naman siguro nung depensa, kung ito po ipaprosper natin, dapat po ay makasuhan na rin ng plunder lahat ng tumanggap ng donasyon. Hindi, sabi nila, hindi po yung kasi iba hindi nagdeklara eh. Si Senador Marcoleta lang po nagdeklara ng donasyon eh. Kaya nga sabi ni Senador Marcoleta, ba't ako ako nga naging tapat eh. Naging transparent ka ako sa mga donasyon na ibinigay sa akin, diniklara ko nga eh. Yung iba nga hindi nagdeklara. Una bes, mula simula, hindi nagdeklara. Yun ang paisi-isi ngayon, di ba? At hindi nga yan nagbalik na sumobrang contribution nila yun eh. Di ba? Papito-pito ngayon. So, sa susunod pala, huwag na tayo magdeklara ng tama lahat. Ayun Diba, itago na lahat natin ang atin palang mga donasyon. Kasi kung magiging tapat ka pala, ipa-plunder ka pala. Di ba? Hindi mo maalis sa isipan nila yon, di ba? Halimbawa naman, ikaw yung nag-donate na di ba? Halimbawa, kung tumakbo ako, idiniklara ko yung Saganang Mamamayan Party List. Pinarehistro ko, halimbawa. Ay sapagkat binigyan mo ko ng donasyon. Baka sabihin mo sa akin, huwag mo na ideklara yan, ha? Baka gano'n ang gagawin na ng mga tutulong ngayon. Kaya Huwag nyo na ideklara sa sosin na yan. Ang ibig sabihin ng deklarasyon, hindi mo nasasabihin na may tinanggap ka. Huwag na, madadamay pa kami dyan eh. Kung magkano. Oo. Madadamay pa kami pag diniklaro. Baka mamaya pati kami makasuhan pa dahil sa iyo eh. Di ba? Ganun ba? Baka ganun na ito yung mangyayari dyan. Tama. Hindi na magiging transparent sa mga gustong tumulong sa mga darating pang eleksyon. Kasi kung sino yung tumutulong ng maayos, ayun pa ang nakakasuhan, Nelson. Totoo yun. Di ba? At kaya naman din
mapapaniwalaan mo na may warrant of arrest kasi nauna rito, hiniling na ng ombudsman dyan Oho. na ilagay sa, anong tawag doon? Yung Yung hold departure order, di ba? precautionary hold departure order. Oho. Siyempre, pagka, ito Sandigan Bayan, 7th Division. Ayun, oo. Oo, nire-request. Ibig sabihin, kung meron ka ng request for precautionary hold departure order, Oo. ipinal mo lang yung information. Ayun, nag-file Diba? na ng information siguro. Kasi ngayon, ano pagbabatayo ng precautionary hold departure order kung wala ka pa namang isasampang reklamo? Yun ang oo nga naman, ano? Ayan 7th Oo. Division, Bakit kayo nagpalabas ng precautionary hold departure order Kung wala pa namang ipinapail na kaso. ang Di ba? ombudsman? Oo. Kaya ako dalawang hindi mo Hindi mo maalis yung pagdududa talaga, no? oo na hindi pa na ipapail yung kaso kasi meron na nga di ba? Oo. Binalita na nila ito na meron ng precautionary hold Kaya departure nga order. dapat mag-abroad din si Senador Marcoleta. Oo. May imbitasyon sa kanya ang WTO. World Trade Organization ba tayo tawag doon? Yes. O yun, Tatlo dapat tayo pupunta doon Hindi nga natuloy kasi may precautionary hold departure order kung hindi, di sana nandun tayo sa Geneva, Switzerland ngayon. Baka doon tayo nagpuprograma. Tama. Imbitasyon yun Oo. At ang plano nga sana natin, doon tayo magprograma habang nagla-live doon sa ganang mamamayan. Dahil sa mayroong precautionary HDO, hindi tuloy tayo nakaalis. Kaya nga. Ano nga ang magiging batayan ng Sandigan Bayan na nagpalabas ng precautionary HDO? Siyempre, yung kaso. Hindi ba? Hindi naman pwedeng Alam mo namang sinyasan lang yan. Oo nga, no? Hindi ba? Oo nga, no? Paano mo sasabihin na wala pang naipapail na kaso? Oo. Ano magiging batayan ng precautionary Hold departure order? Oo. Di ba? Silang may sabi nun na inilabas na yun dati. Yun na nga. Last month pa yun. Unless sabihin yun, wala naman talagang precautionary hold departure order. Dahil wala pang, ano yan? Parang, hindi ba? Hindi, official yun Official? Official yung precautionary hold departure order na yun. Oo nga, no? Dapat balikan nga talaga natin yan. Sen, huwag ka muna mag-abroad, medyo. So, antabayanan pala natin yan. Kung ano talaga ang katunayan ukol sa bagay na ito. Kasi nga hindi ko kasi pa pwedeng may tama kang sinasabi, tapos may mali, pero parehong tama. Hindi pwede yun. Hindi pwede. Sinabi mo, wala pa raw pinapile. Pero paano nagkaroon ng precautionary hold departure order? Kaya kung isipin man na merong arrest warrant, posible talagang mangyari. Posible. Posible talaga. Hindi impossible. Kasi nauna na nga yung precautionary hold departure order. Oo, hindi ba? Oo nga. Pwede bang may HDO pero wala ka pang kaso? Hindi pwede. Ano batayan na nga Hindi pwede mong i-demanda kayo. Kasi paglabag sa karapatan, right to travel yun Di ba? Kung wala ka naman palang kaso, tapos sasagkaan ka bumiyahe. Basic right po ng isang tao yun. Totoo. Travel. Right to travel. Kahit saan mo gusto magpunta, basta may mga dokumento ka, karapatan mo yun maglakbay. Di ba? Ito, base sa balita. Mayo pa ito yun, sabi ko Sandigan Bayan issued a precautionary hold departure order against Senador Rodante Marcoleta. The order requested by the Office of the Ombudsman prevent the senator and 3 campaign donors from leaving the country. Ibig sabihin, may information na sa Sandigan Bayan dyan. Hindi ba? Tama. Ano sinasabi nyo hindi pa na ipapail yung kaso? Alam nga naman, katang-isip lang yan. O kaya nagsenyasan lang sila. Sabi niya, logis. Sa wala, sa meron. Kaya nga, di ba? Parang nasasabungan lang ata yan. Yun ang masakit na katotohanan sa mga oras na ito. Pinakamabuti, Nelson, maglakbay muna tayo, ha? Kayo po ba'y maglalakbay sa pamamagitan ng mga sakyang pandagat? May paalaala po sa atin ang PPA. Panoorin po natin ito. The Philippine Ports Authority, or PPA, is the nation's premier maritime agency, steering the course of progress through the archipelago's vital ports and harbors.
PPA is among the strongest economic performers in Southeast Asia, according to Drury Maritime Research. This translates into bigger figures for the economy, creating a ripple effect in all sectors. PPA's mission is to provide modern, sustainable, and resilient port infrastructure and facilities to provide responsive, reliable, and efficient port services, and to promote a regulatory framework that is transparent, fair, and relevant to the needs of all stakeholders. To keep pace with the global trends and improve operational efficiency, the PPA has implemented various technological upgrades. Mas maganda lang pong bumiyahe ngayon sa ating mga pantalan dahil nakita naman po natin mas madali na, mas convenient para sa lahat. Lahat po ito ay bahagi ng ating pagsasaayos ng ating mga pantalan para na rin po sa matagal ng hinahangad o nire-request ng mga pasahero natin na gawing mas maganda at mas kaaya-aya po yung mga pantalan natin, lalong-lalo na po yung mga terminal para po sa lahat. Legasiya po nating lahat ito na tayo ay makakaalala so many years from now na tayo po ay naging bahagi ng pagpapaunlad po dito sa pantalan. The Philippine Ports Authority stands resolute. Its mandate, vision, mission, and transformative projects, setting the course for a maritime future that resonates on a global scale. Philippine Ports Authority, linking the Philippine Islands to the world. Magbabalik pa po ang Saganang Mamamayan. Mga kapatid, mga kabarangay, mga kasambahay, mga ka-SGM, panaloklak na. Heto na po ang panalo tip para masulit ang budget natin sa bahay. Doon na po tayo sa Always Panalo. Yan po, pure gold. Bababa ang presyo, very convenient. Sa dami ng stores nationwide at laging kumpleto. At may Pure Gold mobile app din po. Kaya doon sa mga ayaw pong lumabas, ay pwede hong mag-order, magpa-deliver via Pure Gold Mobile. Download yun na ang Pure Gold Mobile. Ayan. Eh dyan, batay dito sa nakuha kong impormasyon, kapag ka magpapile ka ng request for precautionary whole departure order, Oo. ang kailangan mo lang isampa sa Sandigan Bayan ay complete application packet under Okay. Supreme Court's guidelines. So may mga guidelines Ayun, kung ano no. ipapile mo doon. Una, dapat meron kang verified application. Formal application for a precautionary whole departure order filed in the name of the people of the Philippines. Aha. Pangalawa, complaint affidavit, official criminal complaint affidavit, along with all supporting evidence and attachment from the ongoing preliminary investigation. Number 3, respondent's identification. At pang-apat, proof of penalty threshold. Pang-5, justification of flight risk. Patutunayan mo na Flight risk flight talaga siya. risk. So po pwede nga hindi pa na ipapile ang kaso, pero na-file mo na yung informasyon na sabi mo na Para lang mag-precautionary yung pag-alis niya ng bansa. Yes. Oho. So, maaari talagang hindi pa na-file yung buong kaso, pero nakaumang na yun. Ang ibig sabihin nun, anytime, Anytime. may papal Oo. din yun. So pwede talagang sabihin din na from ombudsman, wala pang formal complaint Na na-file. na-file sa Sandigan Bayan. Pwede. Ayun. Pwede. So information pa lang ang naipadala ng ombudsman. Petition pa lang para Petition. sa PHDO. Ayun. Oo. Kaya lang siyempre, kapag ka meron ka ng petition for PHDO, tapos na ilabas na, kumbaga sa distance, gabuhok na lang ang ano. Ganon. Di ba? Ang pagitan. Kasi nilabasan ka na ng PHDO Oho. Naniwala na nga yung Sandigan Bayan na flight risk Oho. At naniwala siya na may kaso ka. Oho. Hindi ba? Kasi hindi magpapalabas ng PHDO ang Sandigan Bayan kung sasabihin nila, wala naman palang kwenta yung kaso. Oho. Therefore,
Napakalapit na nga na sa issuance ng arrest warrant yun. Totoo. Hindi So, ba? ganun pala talaga. Oo, ano? oo. So, pwedeng may basihan din yung pangamba noong Biyernes na posible talagang merong warrant of arrest. Yes, kasi meron na nga PhD. Oh. Ayun. Oo. Anyway, balikan natin mamaya yan. No? Ano, ha? Nung isang linggo, ibinalita natin, di ba? Meron pong grupo ng mga doktor at mga abogado na naghain po ng MR, Motion for Reconsideration, sa Ombudsman. Bakit ba naman kasi pinawalang sala nyo kaagad si ngayon na Executive Secretary Ralph Recto at PhilHealth President Ledesma? Di ba? Anong kaso ito? Ito po yung Paglilipat ng pondo. Oo, yung paglilipat Sa ng pondo. PhilHealth. Oo. Nang sabi ng Korte Suprema, Oo. unconstitutional. Yes. Pero sabi ng Ombudsman, Oo. parang ganito, no? Ang sabi ni Recto, hindi, wala akong kasalanan dyan, ha? Oho. Tapos sabi ng Ombudsman, wala nga kayong kasalanan. So merong nilabag, salig ang batas, pero walang lumabag. Parang gano'n. Meron silang mga pinupuntong technicality no, sa punto na yan. Si Professor, ito'y isang abogado. Attorney Rodel Taton, siya po'y Dean of the Graduate School of Law ng San Sebastian College. At nag-advocate po ng democratization ng higher legal. Ayan. Isa ho ata ang lead counsel na naghain ng reklamo nung nakaraang linggo. Attorney, napapanood po kayo sa Net25, napapakinggan po sa Radyo Agila, live din po sa aming mga social media account. Ako po si Jen, kasama po si Nelson. Attorney Taton, magandang hapon po. Magandang hapon, Jen and Nelson. Magandang hapon po sa inyong mga taga-subaybay at sa mga nakikinig. Opo. Attorney, ano po ang nickname o malimit na tawag sa inyo? Tinatawag nila akong Dean or minsan Rodel, no? Or okay. attorney. Attorney Rodel na lang. Opo. Opo. Para kasi hirap na hirap kaming attorney. Ang haba po eh. So, Attorney Rodel. Attorney Rodel, sa kabatiran po ng ating mga taga-subaybay, baka hindi ho gaano bigyan nyo nga kami ng konting background. Bakit ho ba yung inyong grupo ng mga doktor at mga abogado, ay naghain kayo ng motion for reconsideration sa Ombudsman, Attorney? Yes po. Kami po, kasama ko po ang mga practicing doctors, no? Mga medical professionals sa probinsya ng Iloilo at kasamahan ko din ay ilan sa mga abogado who believe in this cause, no? Especially that we are talking about public health, healthcare system, and this issue on PhilHealth, no? Kami po ay isa sa grupo na nagsampa ng kaso laban kay Executive Secretary and Emmanuel Ledesma, the former PhilHealth President and CEO, no? Ang aming pong final na kaso is for the illegal use of public funds or property, violations ng RA 319, plunder, grave misconduct, at the same time, no, sinasabi natin, technical malversation. Opo. Ano po pinaka-gist, Attorney, ng inyong motion na inihain? Ang pinaka-gist ng final namin ay nais po natin na ang ombudsman ay suriin ng mas maigi, no? Ang kaso na aming isinampa at sinasabi po namin na the ombudsman allegedly or the ombudsman erred in requiring proof of intent for technical malversation. Ang sinasabi natin dito, ang technical malversation ay isang kaso na tinatawag natin sa batas natin na mala prohibita na offense kung saan ang criminal intent ay hindi kinakailangan o hindi elemento, no? Ang mala prohibita offense is that offense which is not necessarily immoral, but it is criminal because the law says that it is criminal, no? Ang intent or ang motive ay hindi po bahagi dito, hindi po dapat tinitingnan, no? Pero kaya ini-invite natin ang opisina ng ombudsman na tingnan ito kasi ang sinasabi natin is intent is not necessary for mala prohibita offense, no? Ang sinasabi din namin ay ang ombudsman
committed an error in treating the Special Provision 1B of the 2024 General Appropriations Act as valid justification for the transfer. Kasi ang sinasabi po natin dito, kung titingnan natin ang history ng special provision na ito, hindi po ito lumalabas sa General Appropriations Bill sa House of Representatives, hindi din ito lumabas sa Senate Appropriations Bill. Lumabas lamang po ito doon sa pagkatapos ng bicameral conference, no? And kung busisiin pa natin and if we have to look into this deeper, no? Ang participation, for example, ni now Executive Secretary Ralph Recto, if we have to look at the timelines, no? Recto was the House of Representatives member in 2022. In 2023, kasama po siya sa Bicameral Conference Committee na magsuri ng General Appropriations Act. And at the same time, in 2023, he was a member of this committee na nag-approve and nag-reconcile ng final version ng national budget. Noong January 2024, he was moved to the Department of Finance as secretary to implement the new unprogrammed appropriation provisions in the General Appropriations Act. And also, in 2024 February, there was an issuance of the Department of Finance Circular 003 that provided guidelines for implementing the collection of unprogrammed appropriations from GOCC fund balances. And on May 10, August 21, and October 16, 2024, Recto ordered PhilHealth to transfer 60 billion to the National Treasury. No? And makikita po natin dito kung mas palaliman pa natin ang pagtingin sa timelines, ang figures na importante dito, makikita natin ang Lipa City, which is the area of Secretary Recto. Lipa City has unprogrammed appropriations from 50 million pesos in 2023. Lumobo ito in 2024 sa 3 billion 600 million pesos, or 7,100% increase, kung kailan siya umupo as Secretary of Finance. And kung titingnan pa natin mas malalim, the unprogrammed appropriations for Lipa City in 2024, makikita natin kung sino-sino ang mga contractor, and I think the records would show the DPWH portal and also the reports would show that these contractors are related to now House of Representatives member Edwin Garjola, and in fact, because of these contractors and the programs, infrastructure programs that they got, I think CI has and the AMLAS ordered freezing his accounts, and even I think the ICI recommended for the prosecution in relation to this unprogrammed appropriations for Lipa City. What I'm trying to say here is that there is not only a pattern of corruption that is being presented by these figures that I have mentioned, but pag tinignan po natin dito, ang ebidensya po ay hindi po magsisinungaling, and this mga ebidensya, mga malalim na pagtingin dito ay masa-trash out sa hearing. But we are saying and inviting the Office of the Ombudsman to review, look into the factual circumstances of the case, and makikita po natin na at this stage of the proceedings, the investigation stage, kailangan po na mas mapailalim pa ng Office of the Ombudsman ang pagtingin sa mga ebidensya, sa mga sirkumstansya, sa mga datos, sa mga facts, para makita na there is a sufficient ground to file cases before the Sandigan Bayan. Mm-hmm. Opo. Bago ko lang ipasa, Attorney Rodel, kay Nelson, kasi parang pinoint out ng Ombudsman doon sa kanilang desisyon na hindi daw po naipakita ng complainants na mayroon pong motibo
doon sa paglilipat ng pondo mula sa PhilHealth papunta ng National Treasury. Hindi daw po na-establish ng complainant yun, Attorney Rodel. And this is what we're trying to say, no? Opo. Intent or motive, these are not elements of a mala prohibita offense, no? The fact that there was a violation of the law, because the Universal Healthcare Law provides that the PhilHealth funds, the PhilHealth Reserve Fund, cannot be used for any other purposes other than those stated by the law itself, no? Para sa pababain ang contribution ng mga miyembro ng PhilHealth, para sa pataasin ang benepisyo ng mga members, at para sa pag-invest sa short-term investments that are high-yielding, no? And ang pagbalik sa National Treasury and to fund the unprogrammed appropriations for infrastructure projects are not within those defined under the PhilHealth law and the Universal Healthcare law. And we are saying that motive and intent are not necessary elements here. Attorney, si Nelson po. Attorney, ganito kasi para maliwanagan ng ating mga simpleng mamamayan, ang Kongreso ay bumubuo ng mga unprogrammed items. Anong tawag doon? Unprogrammed Appropriations. appropriations. Program appropriations, di ba? So naglalagay sila na ganito, may mga gagastusin tayo, pero ito hindi kasama sa kabuuan ng budget. Maghihintay sila ngayon ng perang bagong papasok na hindi, tama po ba na hindi buwis? Tama po ba? Magkakaintindi namin? Ayon dito sa based sa implementation, no, section 1D, no, of the GAA, no, kumbaga hindi siya nakasulat doon sa listahan ng mga proyekto para sa taong ito, no. Pero because there is an unprogrammed appropriation, parang na distribute ito sa mga makapangyarihan, no. In fact, narinig natin ang pag-usisa ni Justice Amy Lazaro Javier, no, sa ating Solicitor General. Sa oral argument, Yes, sa oral argument. And alalahanin natin that the case of PhilHealth was declared unconstitutional ang transfer, no? Yes. Pero ang questions nga ni Justice Javier dito is that ang mga na-remit na amount ng money ay ginamit para sa infrastructure projects tulad ng mga bridges, ganyan. Opo, infrastructure, sabi po ng Solicitor General, no? Yes. And ito ay hindi para and nauukol sa public health and universal health care. No, alam niyo po ba na at the time of the transfer of this amount, marami ang mga claims sa PhilHealth na hindi nga matugunan at maaksyonan ng PhilHealth, tulad ng claims sa mga doktor, ng mga ordinaryong miyembro na pila sa mga ospital, ang mga claims ng doktor ng mga hospital, no? And yung iba namatay na lang dahil hindi sapat na kanilang pera. Yun. Ibig sabihin, kaya kinuha yung pera ng PhilHealth, nilagay sa pondo ng gobyerno para mapondohan yung mga unprogrammed appropriations. Ito And ba that is ay... Attorney. Yes, and that is what we are trying to say. That's why hindi pwedeng sabihin na walang prejudice ito sa mga mamamayan o miyembro ng PhilHealth because the fact itself na nalipat natin ang pondo ng PhilHealth para doon sa mga infrastructure na hindi saklaw ng pera ng reserve funds for PhilHealth, there is a violation already. And sasabihin nila, di ba in order na ibinalik naman ang pondo, na ibabalik o ibinalik, pero damage has already been done. The violation of the law was already committed, and that is why we are standing here to fight against impunity. We wanted accountability, no? Yun ang gusto natin na makita ng ating butihing ombudsman kasi yan naman ang purpose ng kanilang opisina. Tama.
ibig sabihin, kahit na ibinalik mo, hindi ibinalik mo, nagamit na eh. Oo. Di ba? Nagawa mo na. Na-consummate na. Oo. Na-consummate. Oo. Ito ang pinakamabigat na tanong, Attorney Rodel. Hindi ko alam kung ito ay sasagutin ninyo. Si Ombudsman Boying Remulla ay DOJ Secretary nung inilipat yung pondo. Nung panahon na yun. Nung tama. panahon na yun. Oo. At para sa kanya, bilang DOJ, siguro may kinonsulta pa siya dyan, di ba? Oo. Na para sa kanya, hindi, legal yan, okay yan. Yan ang kanyang legal opinion. Oo, edi, kaya natuloy di ba? Oo. Ngayon, siya na ang ombudsman, natural. Bakit ko naman kokontrahin yung sarili ko? Oo. Paano yung ganun? Kung simula't simula, yun na yung posisyon niya, paano natin mababago yung isipang ganun niya, attorney? And that's why you wanted to go back to the laws, no? Ang konstitusyon, ang universal health care, and PhilHealth law. Ito ang mga basic na dapat tignan natin, no? And ang mga activities that Supreme Court has said that there is unconstitutionality already, no? And ang nasa kamay ng ombudsman ang pagtingin sa lahat ng mga web of offices, mga ebidensya and all of this, no, para mapatunayan ang violation ng crime na ito. While I agree that it is quite difficult for the Office of the Ombudsman to reverse its decision, but that's why we invite him to look into the factual circumstances. We invite him to look into the law and the violations here, because maybe a second thought will show, and they will realize that public health is an issue, universal health care is an issue in the country, and public funds, public accountability are the values that we are fighting for. Mahirap mahirap tumindig against the powers that be dito sa ating bansa as of this time. But sabi ko nga, hindi ako politiko, hindi kami politiko, ang kasama ko ay mga doktor na araw-araw nakikita niya ang mga pasyente nila, no? And this is a serious concern for Filipinos, regardless of whether you are a lawyer, a doctor, a tricycle driver, or mangingisda, no? Kasi ang public health issue, universal health care, ay issue na pangkomunidad, pangkalahatan, na ang isang bansa na hindi healthy ay isang bansang matamlay, no? At isang bansang may sakit. And that is what we wanted to convey, no? And this is a difficult stand as of the moment, but sa ating pananaw, we are still a government of laws, no, and not of men, no. Yung yung masaklap, Kung hindi ho magbabago ang isip ng ombudsman, may iba pang paraan ba? I-file natin sa kung saan Sa Supreme Court siguro. Hindi. Meron ba? May iba pa ba tayong magagawa? Tingnan po natin. I will be speaking with my members sa aking grupo at sa mga persons who have similar advocacy on this, no, and we'll be discussing more options. As of the moment, I can only speak about the motion for reconsideration, and that's why I'm also speaking about this in the media, and thank you for giving us this platform and opportunity, because I think the public has the right to know about what is happening, and we have based our reasoning, this even graphs here from the DPWH portal, the news reports, and the factual circumstances, and sana makita ito at mapansin, no, and gusto lang din natin ipakita that hindi natutulog ang bayan, no. Tayo po ay nanonood at nakikinig, and we want that, and we are seriously observing on all these issues. Anong pwedeng gawin namin na mga simpleng mamamayan na Member ng PhilHealth. Miyembro ng PhilHealth. Naguhulog kami dyan Kaming mga nanonood ngayon mula sa Luzon, Visayas, Mindanao.
Anong pwede namin maitulong sa inyo para mapanagot natin itong mga gumamit ng pondo ng PhilHealth? And yes, and indeed this is a very sad reality, no? Because nakikita nga natin sa social media, we heard that there are stories of PhilHealth members na hindi nga nakapag-avail after working 35 years and contributing sa PhilHealth, no? And para sa mga ordinaryong miyembro ng PhilHealth, mga kababayan, dapat natin siguro tayo maging mapagmatsyag, maging watchful, observant of all this, and ingay po tayo para marinig kung hindi tayo po naririnig, no, on these issues, because and also I think we have to keep ourselves informed. Hindi tayo maniwala sa mga misinformation, disinformation, and only with the knowledge that we know and understand that we can spread to all of the members of our public, no, that we can continue this fight for truth, fight for accountability, and fight for what deserves the Filipino people, no, especially the healthcare system. Ang tanong ko na lang sigurong huli ay hypothetical naman ito. Halimbawa, ito bang mga, siguro ito ay for academic discussion na rin. Halimbawa, ang isang kaso ay ipinel mo ngayon, hindi na pagbigyan dahil sa, yun nga, ang may elemento na dati siyang kasama ng mga... Nauna na siyang desisyon, no? Yung magpapasya ngayon. At saka masakit mang sabihin, Jen, kasabwat niya yung inaakusahan eh. Hindi ba? Pare-pareho silang cabinet member dati. At siguro pinagpulungan nila yan noon. Po, pwede ba yung itawid sa susunod na, halimbawa Mas mataas na level ng korte, no? Hindi, ang ibig sabihin, itawid sa susunod na ombudsman. Kung matatapos na yung term niya, pero matagal pang term. Malay natin, di ba? Kung Bagay. hindi matatapos yung term niya, pero yung buhay may katapusan eh. Bagay. Hindi natin alam kung kailan yan eh, di ba? Attorney. I think these crimes are kumbaga may tinatawag tayo sa batas natin na prescription, no? Ang pag-prescribe ng crimes na ganito ay sa mas mahabang panahon pa naman, makakalampas naman ng 7 taon na termino ng isang ombudsman, no? And I think that is one recourse also. If hindi kaya today, baka sa susunod. Pero yun ang sinasabi natin, hindi tayo magsasawa na ilaban ang katotohanan, ang accountability, at ang para sa mamamayan, no? And I think and we thank you for the concern also as members of PhilHealth, kayo mismo din, no? And sa ating mga tagapakinig, no, that we have to remain healthy kasi mas mahabang laban ito at mas mahirap, no? So gamitin natin ang PhilHealth natin, no? Pero sana hindi magamit para at least healthy tayo palagi. Attorney Rodel, salamat po ng marami sa inyong oras. Magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon po sa inyo and God bless us all. Mga kaibigan, ang atin po nakapanayam, Professor Attorney Rodel Taton. Isa ho sa mga actually ay nangungunang abogado, Nelson, sa naghain po ng motion for reconsideration sa Ombudsman laban po sa kasong kinakaharap ni na Executive Secretary Ralph Recto at PhilHealth President Ledesma. Ayan. So, antabayan na natin kung ano mangyayari. Pero sa ombudsman kasi walang formal hearing diyan, no? Parang documentation na tapos nagde-decide yung yung ombudsman eh. Parang fiscal yan eh. Hindi ito yung papatawag mo yung kabilang panig, tapos mag-hearing kayo. Walang ganun diyan, no? Outright nga dismissal ang ginawa nila eh. Yun na ang binabanggit nila ay wala raw intent, wala daw motibo na gumawa naman ng masama. Ginawa na nga sa program appropriation. Nilipat niligay sa program appropriations. At doon nga madaming nangyayaring, hindi ba? Oo, alam naman natin. Well, tingnan natin kung ano pa po ang mga magiging kaganapan o kung sa bagay na mainit na usapin ito, no, ha? Ay, naku. Magandang hapon muna, Nelson. Yan. Nagpapaalaala sa'yo, alam mo kung sino? Sino? Ang Kaed Pelayo.
Ay, kunin ko yung number. Sige, sige. Kasi may... Hindi ko alam usapan. anong susunod kong gagawin. Yun na. Sabi niya, na Jen, si Nelson nakakalimot na naman. Hindi. Baka tumagal na naman. Hindi, ano... Sige, bibigay ko sa iyo number. Ay, na, tawagan, Opo. kailangan ko- Expect niyo po ang tawag pagkatapos ng Yes. programa kay Edpel, ha? I-guide niyo po ako, hindi ko alam ang gagawin ko eh. Yan, opo. Ano ha? Ayaw ba magpag-guide sa akin? baka maiba landas, ano? Nakasama daw po niya ngayon ang Ka Oliver de la Cruz at ang Ka Fred Marcial. Ano? Ka Nakita Oliver. kami nung anak ni Ka Ed dun sa, sa Northridge. Oo nga, yung anak niya, yung babae. Tama. Nandun ba sila ngayon sa Northridge? Andun, Aba naman, Anyway, break muna tayo. Magbabalik pa po ang Saganang Mamamayan. Tuloy po ang ating talakayan. Ako, pero siyempre, bumati muna tayo sa ating mga taga-subaybay. Ano ha? Sino pa ba ito? Nangawala tuloy bigla. Ano ha? Ito, yan, greetings sige. watching, Levi at Regalado Andrade from Binyan City, Laguna. At binabati na natin ang Rodel Cruz dyan sa nasa abroad. Las Vegas. Las Vegas. Siya yung nagpadala sa atin ng kape na iniinom natin ngayon. Gano'n. Wala na asukal, ano? Wala asukal. Black coffee ba talaga yan? Black coffee, Ay, pero ano sa lalamunan, ha? Yes. Hindi yung minsan maramdaman may pait, may aftertaste. Ito, Carodel, salamat po ng marami sa inyo, ha? Sana okay na okay po kayo dyan, ano, ha? Ang Ka Joel Mangandi, salamat po ng marami, ano, ha? Ganun din po ang mga kasama niyo po sa tanggapan. Pakigreet daw po ang mga nasa opisina, sa foreign. Ang Kuya Ariel Chongko, ang Kuya Ian Danao, Kuya PJ Jolly, Kuya Eliasar Baron at Kuya Jomel Morado mula po sa Wilson Bidalyon. Ayan. Ang Kuya OG Jongko naman. Kuya OG, magandang hapon po. Long time no text, ha? Hindi po kami lumiliban sa pagsubaybay po ng programang Saganang Mamamayan. Pabati po ang Finance EDPS at ang Sundry Section. Salamat po ng marami. Magandang hapon po sa inyo. Ayan. Binabati din natin ang Kuya Patrick de la Rosa. Napakainit daw ngayon sa Bilbao, Spain. Abang ganun? Oo, parang may El Niño na daw po ngayon doon. Ang gubid ba sa kanya sa Espanya? Oo. Ay baka ano yan. Anyway, tagga po na tayo ng report. Dawson, ito yung malungkot na balita. Ayaw ko sang ng pag-usapan ito pero hindi pwede. Alam niyo bang sa isang eskwelahan ay meron naganap na pamamaril, Nelson? At ang sangkot mismo sa pamamaril ay mismong estudyante. At meron pong 3 namatay. Shooting incident at San Jose National High School sa Tacloban City. Patuloy na pong iniimbestigahan. Si Ate Rose Bertran. Ate Rose, kamusta kayo dyan? Hello po, kuya. Okay lang naman po kami dito. Ano ang balita natin tungkol sa estudyanteng namaril? Isang ordinaryong umaga sana ng pag-aaral ang nauwi sa trahedya matapos ng isang pangamaril sa loob ng San Jose National High School dito sa Tacloban City alas 9 ng umaga ngayong Lunes. Sa halip ng mga aralin at tawanan sa pinag-aralan, takot at pangamba ang mga paaralan. Matapos ng insidente na ikinasawi ng 30 tao at ikinasugat ng 13 pa. Kaagad naman nanadakip ang isa sa mga suspect na isang minor de edad, grade 9 student ng nasabing paaralan. Habang isa ay nadakip through citizen's arrest. Sinuspindi naman ang klase sa naturang paaralan habang sinasagawa ang investigasyon. Kasama namang sinuspindi ang klase sa San Jose Central School at Mandarin Elementary School para sa seguridad ng mga estudyante. Patuloy pa ang investigasyon ng pulisya upang matukoy ang motibo sa krimen at ang iba pang detalye ng insidente. Mula dito sa San Jose Tacloban City, Rose Metran para sa Ganang Mamamayan, matatag, matabang, matatas. Ate Rose, wala pa bang lumalabas na initial investigation? Bakit namaril yung 2 estudyante? Sila bang 2 ang namaril? Ayon sa nabully daw yung isa at yung isa parang mga love affair, mga ganun. Pero yung isa talaga nabully daw siya. Paano ibig sabihin, Ate Rose? Isang dahilan. Nabully.
Hindi. Nahuli yung isa. Malakas yung tilaok ng Dalawa manok nyo kasi sa inyo. sila. Mamaya, ulam na Pakipinipit mo nga yung leg. Hindi, ang point ko lang, Ate Ro, magkasama ba yung dalawang namarel? Sabihin, sila ba yung Opo, magkakilala? magkasama. Ano bang nangyari? Magkasama po sila. Yung Aha. isa kasi, ito po, yung isa nabuli siya, yung isa dahil daw yung sa ano, yung sa babae. Oo. Pero yun pa yung mga initial na mga Ibig sabihin, pinagplanuhan nilang dalawa talaga yung pamamarel? Ganun ba? siguro po. Siguro dahil sa galit, na nabuli sila. Ay siguro, hindi ganito na lang, Ate Rose. Pagka may pagkakataon, puntahan natin yung investigador para malaman natin, kuya, yung malayo ba sa inyo yung pinangyarihan? Mga 1 hour pa po. Ay, sa Pero oras. tingnan ko na kung makakuha po tayo bukas ng ano. Yung detalye para kasi interesting ito at saka nakakatawag ng pansin itong pangyayaring ito. Tsaka saan nila nakuha yung baril? Ba't meron baril yung dalawang bata? Ayon po sa pulis, yung isa, sahin niya yung may-ari ng baril. Ano? So yung isa parang, yung isa, yung may-ari ng baril yung sahin. Tapos na parang PNP personnel po. Tapos yung isa parang sa security agency, private security agency. Sige. Anyway, Ate Rose, so hindi pa sigurado yung mga impormasyong nakuha mo. Pinakamabuti ay malaman natin at yung human interest ito, Nelson, Hindi na nakakapangamba dahil Ayun na sa nga. nung mga binabalita natin, ang mga shooting incidents sa paaralan, sa Amerika lang yan eh. Yun, oo. Eh ngayon, meron na. Dito sa atin, meron na. At saka mababalitaan mo, last week lang, meron namang estudyante yung pinagsaksak naman yung mga Classmate niya. Hindi ata sa grade 5 ata siya. Ganun ang pangyayari, Eskwelahan din. Eskwelahan sa loob, sa Cavite ba nangyari yun? Sa Cavite naman daw pala nangyari. Kaya nga, oo. At mula noon, ang sabi ng PNP, sa lahat ng eskwelahan sa buong Pilipinas, maghihigpit na sila. I-check nila yung baril, yung baka may dalang matalas. Ba't ito? Baril pala mismo. Ate Rose, please lang, baka kung meron ka kakilala, matawagan natin yung chief of police, kahit hindi mo napuntahan, yung mga otoridad na pwede magpaliwanag sa atin, Ate Rose? Sige po. Sige, oo. Okay po, kuya. Salamat po. Si Rose Petran po yan, ang ating correspondent mula po sa bahagi ng Leyte. Nakakapangamba ito. At edad daw 14, 15, mga gano'n. Mga bata, Oh, anong sabi? Bakit daw namarel? Yung isa daw ay Binubuli? nabuli. Yung isa naman daw ata ay parang love affair, tapos may Napagkasunduan nila. Yun. Kaya nga tinatanong ko, mukhang hindi pa rin kompleto yung detalye na nakuha ni Ate Rose. Yung isa daw dyan, sabi, anak ng pulis. Yung isa naman daw, yung anak ng sundalo. Kaya Puro sketchy pa eh. So, importante yun, dapat mapuntahan mismo doon sa eskwelahan at makita, ma-background check, yung impormasyon ukol sa pangyayaring ito. At panawagan sa mga nangangasiwa ng eskwelahan, Nelson. Kasi ang mga public schools po natin, ang iba dyan, wala naman talagang security guard eh. Kasi wala silang pondo. Kung wala kang security guard, hindi mo ma-check yung mga bata. Yes. Diba? Wala kang gamit, ni metal detector, wala ka. Yun po ang masakit sa pangyayaring ito. May mantakin mo, 3 yung patay at ilan daw yung mga nasugatan? Biglang namaril eh. 5. 5 po yung nasugatan po sa pangyayari ito. Anyway, follow-up report tayo kung sa bagay na yan. Sige, ano pa yung balita natin dyan? Bati muna tayo dyan, Sige, tuloy natin yung pagbati. Pinapanood pala tayo ng mga nasa INC Radio dyan sa Aba? ngayon. Oho. Ang Jun Miranda, Jelly Rapira, Sam Estopito at ang Kawali Taray. Siyempre, ang Orly de Guzman. Yan, maraming... Ang Alpasiera, nandyan din. Diba? Talaga naman. Maraming nanonood na mga INC ngayon dyan. Para panoorin tayo ng mga taga nasa kabila. Ibig sabihin. Hindi kasi. Ang dami kasing lumalabas na mga kung ano-anong balita sa social media. Huwag po kasi tayong basta maniniwala. Kasi alam naman ninyo, maraming nagpapakalat ng kung ano-anong disinformation sa panahon ngayon. Pero normal po dito sa Central Avenue.
kagabi, nung isang araw, di ba? Maglakad kayo dyan, wala pong dapat ipangamba. Oo, tama. Ano lang tayo, relax lang. At hindi ho totoo yung mga kumakalat na kung ano-anong mga usap-usapan. Di ba? Yun na nga. Pero huwag niyo susubukan. Hindi yun totoo. Hindi ko alam kung itutuloy talaga. Basta okay po kami. Kasi maraming nagtatanong eh. Yun na nga. Sa akin kung kumusta tayo rito. Ako, hindi ko rin masagot sa dami ng tanong eh. Sabi ko, ako rin tatanong din ako eh. Normal po ang Pero the best nga sana malaman dyan, yung may official statement mula sa Sandigan Bayan, meron ba talagang arrest warrant? kung kay Diba? Kasi Senador naman. yun ang makapag-confirm sa atin eh. Yes. Kasi ang ginagamit daw, arrest warrant from Sandigan Bayan. Diba? Kung wala namang arrest warrant from Sandigan Bayan, anong warrant ay patutupad ng law enforcement agency? Tama. Diba? Tama. Yun. At saka, at least niliwanag mo rin kanina, yun palang precautionary hold departure order, kahit pala initial information lang, pwede silang maglabas pala noon. Pwede. Oho. So po pwede rin sabihin talagang walang, kahit may PSDO, Oho. wala namang Formal complaint pa from ombudsman going to Sandigan Bayan. Yan. Oho. Batiin rin natin ang Ate Imelda at Kuya Sandro Laksamana Ba? at Oh. Karap Danganan na Oho. nagdala ng kutkutin mula Ba? kay Tita Mids. Oho. Yun. Walang nakarating sa akin. Meron nandiyan mamaya. Sige. Ganun din ang Kuya, saan ba ito? Edwin Alejo na nasa Marseille, France. Ayan. Yan. Okay po kami dito. Huwag po kayo mag-alala. Ha? Pa-shout out naman daw po sa ganang mamamayan, always watching po live sa Facebook at saka sa YouTube mula po sa General Nakar, Quezon North, Astrera Family. Ayan, salamat po ng marami sa inyo. Ang Kateryo Baskugin, dyan naman sa may Santa Maria, Laguna, nakatutok din po sa ating palatuntunan. Salamat po ng marami, Kateryo. Sana po ay okay na okay kayo dyan. At ganun din po, ang mga taga-riyan naman sa Tunasan, ang Ka-Michael Claveria. Pabati po sa Claveria family mula po sa Tunasan at kay Ka-Joel at Ka-Eya mula po sa Camellia Homes. Ganun din po kay Kuya Ryan, ang amin pong tagapangasiwa, ang Ka-Jeric de la Cruz. Ka-Jeric, kamusta na po kayo? Diyan sa may bahagi po naman ng Metro Manila South. Ayan. Ha? Binabati din ng ka-Ismael Bondok ng Paniki Tarlac, ang ka-Ronald Losloso, Aha. Paniki Tarlac District. Sa Ayan. kanyang kaarawan ngayon. Aba, happy birthday po, Aha. ka-Ronald. Birthday. Ayun. Ka Julius Monson Alonte, sabi niya, magandang hapon po dyan. Nakasubaybay po kami dito sa distrito ng Palawan. Ayan. Wala ba tayo schedule ng punta ng Palawan? O mainit sa panahon ito? Mainit pa. Mainit. oo. Pag lamig-lamig po, punta kami ng Palawan. Oo. Pawn shop. Pawn shop po tayo. Magpunta po tayo. Aha. Pera padala. Yan. So ano pa? May bagyo tayo ngayon, ha? Kaya napapansin nyo, bandang hapon, malakas po ang ulan. Mag-ingat tayo. Dahil yung, ano ba ang pangalan nito? Si Typhoon Francisco. Oo, papalapit sa ating kalupaan eh. Oo. Pero sabi ng Pag-asa, ito po ay hindi naman padiretso, paakyat. Kaya malamang sa Cagayan na naman po yan tatama. Cagayan, Northern Luzon na naman. Oo, Northern Luzon. Ako, ano ba? Pero sa bandang gabi talagang May umuulan. chance na ata na maging super typhoon ba? Hindi naman. Wala naman. Wala naman. Oo, Oo. signal number 1, Batanes. Northern portion ng Cagayan. Gagaya ng Gonzaga at Santa Ana. Kasama na ang eastern portion ng Babuyan Islands. Kaya dito sa Metro Manila, bandang hapon talaga pong umuulan. Kanina, Jen, ay nagkaroon na ng pagpapatuloy ng preliminary Investigation. Hearing sa Senado. Sa impeachment. Yes. Ayun. At doon po ay patuloy na inihahanda yung impeachment trial. Kasi bago mag-trial proper, napagkasunduan na yung mga ebidensyang ihaharap, pati na yung mga witness. So walang surprise witness. Ay, Wala rin surprise evidence. dapat nakalista. Kasi sa naunang mga impeachment, Mega. laging may soy brown envelope. Surprise yun. Ano? Tapos hindi pwede buksan. Oh, hindi pwede. Kasi Tapos- sabi nung hindi nyo man pinresent yan noon eh. Oo. Ngayon, halimbawa, may ganyan na namang ipinresent dyan. Oo. O meron kami ditong box.
Nangyari yan, ha? Nangyari sa Congress yan. Ganun ba? Kung buo, yung, di ba, yung box na from BIR? Ah, Di ba? oo nga. Pinagtalunan kung bubuksan o hindi. Ayun, sabi nga na dito, Oh. naging kwarta o kahuli. Ayun, ang nangyari. Oo, di ba? ano. Posibleng dalhin din yan sa Oo sa nga, impeachment court. Tapos sabihin Oo. na for dramatization. No? Oo. Diba? Ayaw niyong buksan? Oo. May tinatago kayo? Naku po, yun na nga po. Doon sa corona impeachment, naalala mo, meron ding, corona ba yun? Yung small lady. Small lady na nag-iwan ng ebidensya doon sa gate. Ano ba? Ano ba yun? Yung Justice Corona ba yun? Ibang usap eh. Justice Corona ata yun. Naging controversial din. Surprise din yun eh. Nag-iwan din ng brown envelope. Okay, Corona. Oh, tayo, Gutierrez. Tama. Hindi naman natuloy yung kay Gutierrez. Hindi nga, nung simula pa lang ata na nag-resign na si nag-resign na Mercy, siya. di ba? Di basta ganun din ang sabi, lagi may surprise eh. Oo. So dito, sa preliminary hearing, Hindi, talaga namang hindi pwedeng may surprise. Oho. Oo, kasi dapat present mo talaga yan. yan, pati mga witnesses mo, mga mga stipulations dapat eh. Kasi kaya ka nga pinapakita yan. nagpapail ng kaso, may mga basihan ka na eh. Oho. Hindi pwedeng to follow yung ebidensya mo. Hindi po pwedeng gano'n, Oo di ba? nga, At saka sino-sino yung mga witnesses. Ano? Oo. Ang problema kasi minsan may dinideklarang hostile witness ata eh. Kapag ayaw makipag, Ayaw makipag-cooperate. Hostile witness. Deklara natin hostile witness yan. Ay, pero walang surprise witness. Wala. Ayun. At saka, ang ayaw ko ba, ano ba pinagtalunan kanina? Kasi may mga lumalabas na balita, sabi, Congresswoman, nilamon daw kayo ng buhay nung nakaraan. Doon ata nagtalo-talo eh. Yun ata ang mga naging tanong ng Kaya nga. Oho. Sabi naman nung hindi man ako nilamon ng buhay. Sige, tapos na si Ate Rose Betran. Mainit lang ang ulo ko. Okay na tayo kay Ate. Huwag na. Yan ba, Akala ko. Yan. Ayan. So, abangan na lamang natin. Ano, ha? Dito muna, wala munang kantsawan. Hindi naman ito laro eh. Bisa ngayon, nagkakantsawan agad eh. Di ba? Hindi pa nagsisimula yung bakbakan eh. Tinalo kayo, nilamon kayo ng buhay eh. Di ba? Parang basketball, ano? Oo. Ay, pero ang isa sa pinagtatalunan ngayon, ano ba talaga kailangan? 16 ba talaga? 12? 15? Ano ba talaga basihan ng pagdidesisyon? Depende yan sa tatanungin mo dyan. Kasi base dun sa mga naunang desisyon at nagpaliwanag tungkol dyan, hindi po pwede talagang baliin yung nakasulat sa konstitusyon na dapat 2/3 ng all members ng Senate. Kasi daw, ganito ang paliwanag dyan eh. Ang tatanggalin mo kasi may mandate may boto. Okay. May boto ng taong bayan. Ang ibig sabihin nito, dapat tapatan mo rin ng kasing dami ng boto o halos lalagpasan mo. Ang ibig sabihin, majority nga o yung 2/3 nga. 2/3 nung Senado ang dapat na maisama para hindi basta-basta matatanggal ang isang ibinoto ng mga tao dahil lang sa kulang yung senador. Yan. Kasi po pwedeng i-manipulate talaga na pagtatanggalin yung, hindi ba? Totoo. Pagkasasampahan ng kaso. Para lang matuloy yung guilty verdict sa isang impeachable official. Yun na nga. Ito kasi, ano tawag doon? Parang ang tawag doon, sui generis, hindi kagaya ng korte. Hindi, oo. Talagang, ito kasi may halong Political political exercise po ito eh. Sabi nga ni dating Supreme Court Justice Adolph Ascuna, at ito rin ang sabi ni dating Chief Justice Hilario Davide, 16 daw po. So yun ang talagang 2/3 Oo, 2/3. ng mga 24 na senador. Totoo. Tapos may nagtatalo-talo pa. Paano yung mga wala na dyan? Yan, Halimbawa, si Baton de la Rosa hindi naman sumisipot. Hindi makita, Halimbawa, may matanggal. Halimbawa, si Jinggoy. Di ba? Suspended. Suspended siya. Kung iba pang mangyari, halimbawa, si Mark Villar, nasa abroad. Nasa abroad pa, bagamot senador siya, di ba? Ano mangyayari dyan? Hindi ba? Ang present lang lagi, sabihin mo na 11 lang. Di ba? Kaya nga. So, ibig bang sabihin, mababawasan? Kasi ang mangyayari dyan, kung sa akin, kung talagang pwedeng galaw-galawin mo yung 2/3, depende sa kung ilan yung senador. Yung actual, yung present. Ang gagawin ko,
i-trip to Europe ko lang yun. Hindi ba? Tapos hindi... All expense paid. all expense With pocket paid. money. Oo, pocket money. Tapos ikakandado ko dun sa kung saan man, di ba? Ganun, no? Lahat ng biyahe, ay, cancel po flight ngayon eh. Wala akong biyahe pa uwi ng Pilipinas Dali eh. mo doon sa walang flight talaga, di ba? Oho. Iwanan mo sa disyerto. Dali mo sa Timbuktu. Talaga naman. Oo nga, no? Magagalaw kasi. Yun ang sabi nung... So talagang halimbawa, ano man ang mangyari, so ang basihan mo dapat 24. yes. 24 pa rin ang bilang. Kaya lang, sabi nga nung nararanasan natin ngayon, iba ho kasi ang sitwasyon ngayon eh. Oho. What they want, they get. Diba? By hook or by crook. Kahit talagang... Oo. Ba't pa kasi sino ba nakaisip ng Bendalo na yan? Ano? Ito si Erwin Tulfo. Kung hindi niya naisip yan, wala tayo sanang problema Ayun ngayon. Eh, no? nga, oo. So, yan nga. Nagkaroon tuloy ng maraming ng ideya, maraming lumabag sa batas eh. Yan tuloy ang doktrina ngayon. Bend the law? You can bend the law. Huwag As you naman. please, di ba? Oo. Eh kaya pala hiyang-hiya na yung babae may hawak ng timbangan na nakapiring ang batas. Babatukan ko naman. Yung may dalang timbangan. Oo, may Gusto niya na ibato yun eh, di ba? Ganun ba? Oo. Kasi kaya nga may takip yun kasi walang kikilingan yun eh. Kasi tinitimbang niya na walang kinikilingan talaga eh. Dapat talaga batas kung batas. Oo. Pero, Ngayon daw, nakasilip ng bahagya. Nakaganda na yung hindi na kung sino yung tatamaan. Oo. Pagka kakampi yung tatamaan, ay hindi. Iniiwas na yung timbangan Naku eh. po. Yan po yung nangyayari ngayon. Wag naman po. No, ha? Kaya nga masakit eh. Yan din yung tanong ko kanina, di ba? Oho. Kung ang ombudsman ngayon ay... Dating DOJ secretary. Dating DOJ secretary. Na naglabas ng legal opinion, At etc. kakwentuhan ng mga kinakasuhan mo, mga kaibigan, katsokaran, anong mapapala natin, di ba? Kasi hindi ko pa nakita si Ombudsman Remulla na nagpasya ng laban dun sa dati niyang kalyado eh. Oho. Katulad ngayon, Jen, ito, example. Oo. Ang sabi niya kay Senador Joel Villanueva, hinog na ang kaso. Hinog na May ba talaga? papailan natin. Totoo. Ngayon, bumaliktad si Villanueva. Oho. Kasama na niya Senador Lacson. O nasa na yung hinog? Nabulok na yung... Dati po kasi hinog na, ngayon po yung nabulok na po. So, hindi na pwede. Hindi na natin, palipasin na natin. Patubuin mo na, baka tumubo na uli yan eh. Yan yung sinasabi natin, di ba? Ako, bibilib ako na wala siya kinikilingan. Pag tinuloy niya yung lahat ng mga sinabi niya, kakasuhan si Villanueva, kakasuhan si Esqueduero, pag kakasuhan mo na, kasi nakakapagtaka, ba't nauna pa yung kay Marcoleta? Mas nahinog yung kay Villanueva, di ba? Hindi, yung kay Senador Marcoleta daw kasi nahinog sa pilit. Kinarburo. Kinalburo eh. Ayun ang sinasabi. Kaya mabilis daw ang pagkakahinog. Yun ang nangyari ngayon. Eto pa. Asan na yung kay Martin Romualdez? Di ba mas nauna pa yun? Hindi ba? Ba't ngayon kahit kapiranggot wala? Hindi ba, Jen? Kaya ang sabi nga narito, bakit yung mga dapat naunang kinasuhan, yun ang nakakawala ngayon. At yung mga hindi naman dapat makasuhan, siya ang nakasuhan ngayon, Nelson. Yun nga. Mabigat po ang mga pangyayari sa paligid natin. Mas matimbang pa ba sa inyo yung campaign donation kesa dun sa pondo ng bayan na ninakaw? Di ba? Parang ganun yung lumilitaw eh. Nasaan yung prioritization? Di ba, ng pagsusulong ng kaso. Kasi pagka inuna mo yung campaign donation dahil dun sa isang politiko o isang senador na lumalaban na nagbubulgar ng eskandalo, ng scam, ng katiwalian sa flood control, mapagkakamalan ka, nakasabwat ka ng mga may kaugnayan dyan, di ba? Kasi inuuna mo yung taga-silip ng anomalya eh. Mukhang hindi man sabihin ng ating mga kabayan, mukhang yun ang nakikita nila. Mahahalata. Mahalata po tayo. Kaya sana, ewan ko kung nakakapag-isip-isip pa kayo pagka mag-isa na lang kayo, di ba? Kasi alam ko namang alam nyo yan eh. Kung sino yung pinagtatakpan nyo at hindi. Di ba? At kung bakit nyo isinusunod ang isang kaso laban sa isang opisyal ng gobyerno. Yung maliban na lang kung hindi sila naliligo dyan. Hindi naliligo? Bakit? Hindi nagsasabon.
Anong ibig sabihin nun? Walang konsensya. Ako ang iyong konsensya. Eh ba? Pag hindi ka kasi naligo, wala ka na konsensya eh. Ganon? Oo. Ay, nako. Anyway. Ito, batiin muna natin ang mga taga Quezon South. Katanawan, Quezon. Aba. Ayan. Ka Manuel Santos, Arnel Nakwa, Nice Gurango, Romel Tolete at Gamaliel Estrada. Ayan. Thank you so much po. At syempre po naman, binabati rin natin ang mga taga-distrito po ng Sentral, ang Ka Gerald Ventura. Ayan. Ka Gerald, maraming pong salamat. Magandang hapon po sa inyo. At siyempre po, sabi niya, Jen, avid follower, avid viewer kami ng palatuntunang saganang mamamayan. Ayan. At siyempre po ang Kadong Dades. Kadong, maraming salamat po. At ang mga taga-riyan po sa bahagi ng distrito ng Makati sa pangunguna po ng Ka-Jun Tapang. Marami pong salamat. Magandang hapon po sa inyo. Tapos na pala tayo? Tapos na. Pag ganun-ganun lang. Ano? Akala ko naman, oo. Akala ko mahaba pa oras eh. Ito, ihabol natin dahil nasa pangyayari ngayon sa mga eskwelahan. Ang panawagan daw po ni Senador Robin Padilla, aksyonan na po ng mabilis. Ito dapat nating aksyonan. Amyendahan na po yung Juvenile Justice and Welfare Act. Ibaba daw po, ang kanyang plano pala gawin ng 10 taon, Nelson? Ang pwedeng kasuhan. Minimum age of criminal responsibility para po sa mga heinous crime. Ayun. Ang panawagan daw po ay kasunod ng kamakaiang insidente na sunod-sunod po ito kinasasangkutan ng kabataan kabilang po nagganap na pamamaril sa isang paralan sa Tacloban kayo ng umaga. Umaasa daw po Senador Robin na mabilis pong tutugunan ng Kongreso ang kanyang panukala na layo mapalakas ang kaligtasan ng kabataan at ng publiko. Hindi, siguro yung vigilance sa mga eskwelahan. Yun po. Ito ba yun? Mantakin mo yung pag-post ng bata, hawak pa yung kanyang... Pinost pala nila yan. Picture nila pala yan. Pinagmalaki pa. Mukhang gano'n na ata. Oo nga. Ganyan na ho ang Ano ba sa epekto ba ito ng social media tsaka ng masado ng ang media ngayon, Nason? Di ba? Tsaka yung napapanood nila na mga Laki video na ng games. impluwensya talaga, Dapat bantayan po ninyo yung mga anak ninyo. Mapapagano'n na lang talaga tayo. Ibalik na lang natin yung laro dati na ng mga bata, tumbang preso, mga ganyan na lang, yung bahay-bahayan, tsaka yung yung loksong tinik. Dati, ako pinakamagaling sa Chinese garter sa lugar namin. Kaya pala, baka China ka. Tumatambling ako, abot ko yung lapas hanggang lapas ulo. Naaabot ko na. Ngayon, ito, baril lang. Masakit po ito. Ay, nako. Anyway. Sana matauhan si Ombudsman Remulla. Kasi ang daming mga patutsada sa kanya ngayon dyan Katulad nung sabi ni Attorney Edward Chico, kapag ka daw tinanggap mo si Jesus Crispin bilang sariling tagapagligtas, lumang kaso ay wala na. Ngayon at magpawalang hanggan. Masakit magsalita si Atty. Chico, Pagka bumanat si Atty. Chico, minsan Ang ginawa daw ni Senador Joel, tinanggap si Jesus Crispin Remulla. Ayun, tagapagligtas. Anyway, ang Kuya Wilson Cayago naman, Nelson, happy birthday po kay Kuya Lawrence Tulin Posugak. Ayun, binabati po kayo ng Ka Wilson Cayago. Yan. Si Tatay Juan at Nanay Vilma Mercurio. Magandang hapon po, mabigyan hapon po. Ito na po ang ating palatuntunang Saganang Mamamayan. Ang programang paborito ng bayan sa umaga, alas 5, mga balitang kompleto. Totoo, yan po naman ang 100%. Bye!